ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ang kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty ay sila naman talaga ay mananagot at kung kailangan at kung huhusgahan sila ng korte ay makukulong sila. Focus, pagbigay ng pansin data sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, at nabanggit niyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung anuman yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong buo na kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kaming nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. So patuloy namin gagawin. Thank you, Mr. President. The next question. A few moments later. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Hey, y'all, come look at this. Ito, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin
nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya. Bicameral members, Hi, Chief Romy. please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relay this, sir, to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops.
Mabuhay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo lahat, sir. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Thank you. Sir, salamat. Thank you. Thank you.